Caraga, Davao Region, Socsargen, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Camiguin, Misamis Oriental at Bukidnon dulot po ng shearline. Maulap na kalangitan naman na may mahinang pagulan ang inaasahan sa Cagayan Valley, Bicol Region, nalalabing bahagi ng Visayas, nalalabing bahagi ng Northern Mindanao, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora at Quezon na dala ng hanging amihan. Posible rin mga pulupulong pagulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa na dulot na rin ng amihan. Bantay Panahon! At dahil sa amihan, siyempre malamig ang simoy ng hangin ha. O kaya yung mga lugar na mga matataas dyan, malalamig lalo yan. May jacket, ha, mga kapuso. Oo, at marami rin yung nagkakasakit ngayon, siyempre dahil sa lamig, mga may ubot sipon. Kaya palakas ng katawan, resistensya. Dagdag bawas naman sa presyo ng mga produktong petrolyo, asahan bukas. Sa pagtayo ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4 na araw na kalakalan, humigit kumulang 5 sentimo ang inaasang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Posible namang tumaas ang humigit kumulang 80 sentimo ang presyo ng kada litro ng diesel, habang humigit kumulang 45 sentimo naman sa kerosene. Kabilang umano sa nakakapekto sa presyohan ay ang tensyon sa pagitan ng ilang bansa at ang inaasang pagsigla ng demand sa oil products sa China. Markado! Ilang bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX pansamantalang isasara para bigyang daan ng konstruksyon ng Santo Tomas Interchange Project ng DPWH sa Pampanga. Sa abiso ng NLEX Corporation, isasara ang bahagi ng southbound lane sa leftmost lane ng San Simon Interchange tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga mula January 26 hanggang January 29. Gayun din ang bahagi ng northbound Pao River Bridge tuwing alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga mula January 28 hanggang January 29. Magpapatupad naman ng counterflow sa mga magkabilang direksyon sa kasagsagan ng mga nabanggit na oras. Markado! Operasyon ng ilang proyekto ng Department of Transportation inaasang magsisimula sa susunod na taon. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, kabilang dito ang MRT-7 na babiyahe mula North Caloocan hanggang North Avenue sa Quezon City. Sakaling matapos ang proyekto, nasa 500,000 pasero ang inaasang makikinabang dito kada araw. Alam nyo ano talaga solusyon sa traffic? Yung mass transport na maayos. Diba, katulad sa ibang bansa no, na maraming mga railways. Tapos interconnected sila, may mga common station sa atin, isang common ang meron lang na dugtungan yung yung sa LRT2 at MRT3, yung ganyan. So dapat yan lahat ng train may mga konektado at maraming mga train. Bukod sa MRT-7, naasahan din sa 2027 ang partial operations ng Philippine National Railways o PNR na mula Malolos hanggang Valenzuela City. Markado! Samantala, demo run ng Metro Manila Subway, target isagawa ng Department of Transportation sa unang quarter ng 2028. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, isasagawa ito sa Valenzuela hanggang Quirino Avenue. Sa ngayon, natutugunan na umano ang 90% ng right-of-way issue sa Metro Manila Subway. Target naman ng full operations ito sa 2032 o huling quarter ng 2031. Markado! Pagpapalakas sa pampublikong transportasyon, iminungkahi ng Grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP para maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa Metro Manila. Ito'y matapos lumabas sa pag-aaral na ang Pilipinas ang numero 1 pagdating sa traffic congestion o masikip na trapiko sa Asia. Ayon kay Atty. Ariel Linton, Pangulo ng LCSP, kabilang sa mga nakikita nilang solusyon ay ang pagpapaluwag sa regulasyon hinggil sa carpooling. Gayun din ang pagkakaroon ng mga pampublikong sasakyan sa mga lugar na may mataas na bilang ng pasahero para maiwasan ang pakikipag-agawan para lamang makasakay. Markado! Palitan ng piso kontra dolyar, hindi pa inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na sasampa sa 60 pesos. Noong Biyernes nagsarang palitan sa 59 pesos and 9 centavos kada dolyar. Ayon kay BSP Governor Eli Remolano Jr., mahigpit nilang minomonitor ang palitan pero depende pa rin ito sa tindi ng galaw ng foreign exchange market. Una nang sinabi ng Malacanang na nais ni Pangulong Bongbong Marcos na pigilang sumampa sa 60 pesos kada dolyar ang palitan dahil maritong magpataas ng utang ng bansa. Markado! Dagdag sweldo, pangunahing alalahanin naman ng mga Pilipino noong huling quarter ng 2025. Talagang siyempre kailangan natin para matugunan yung gutom, gastusin, at iba pang pangangailangan, kailangan may pambayad. Paano ka magkakaroon ng pambayad kung di tumataas ang sahod?
Kaya yan po, no, yung pangunahing alalahanin ng mga Pilipino nitong huling quarter ng 2025 batay sa resulta ng tugunang masa survey ng Okta Research, 45% ng mga respondent ang nagsabing nangunguna sa kanilang alalahanin ng tasweldo. Kabilang din sa alalahanin ng mga Pilipino ang pagkontrol sa mataas na presyo ng pangunahing bilihin, akses sa abot kayang pagkain gaya ng bigas, gulay at karne, paglaban sa katiwalaan sa gobyerno at pagkakaroon ng libreng edukasyon. Ang mahirap dyan pag nagsabay yung mataas na presyo ng bilihin tapos hindi pa tumaas ang sahod mo. Nako. Markado! Publiko pinaalalahanan ng Department of Agriculture hinggil sa pagbabawal sa pagbebenta online ng fertilizer at pesticides. Ayon sa Fertilizer and Pesticides Authority ng DA, hindi sila nag-i-issue ng lisensya o permit para sa pagbebenta ng regulated agricultural input sa pamamagitan ng online platform. Kaya naman ang mga binibenta ng fertilizer at pesticide online ay karaniwang peke, substandard, improperly labeled at hindi ligtas. Bukod dito, nababahala rin ng FPA sa mga fertilizer at pesticide na galing sa ibang bansa na pumapasok sa Pilipinas ng walang kaukulang registration, quality inspection at certificate authorizing the importation of pesticides na may kikonsidera umanong smuggled. Markado! Waste to energy bill na kabilang sa mga priority bill ng Administrasyong Marcos Jr. na papahuna para maisabatas. Yan ang sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian sa harap ng pagbabalik sesyon ng Kongreso ngayong araw, January 26. Bukod sa tinutulak na waste to energy bill, tututukan din anya ng Senado ang pagpasa sa nasa 20 priority bills na tinukoy ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC bilang prioridad sa natitirang 3 taon ng Administrasyong Marcos. Markado! At pagsulong ng Anti-Political Dynasty Bill, iminungkay ni Senate President Vicente Tito Sotto III na unti-untiin. Paliwanag ng senador, kung ipipilit kasi ngayon ng agad na pagbabawal sa political dynasty o sabay-sabay at magkakasunod na pag-upo sa gobyerno ng magkakamag-anak, tiyak na marami ang kukontra lalo sa Kamara. Kasi na ba nasa Kamara? Yung magkakamag-anak din ng mga mambabatas. Dati na yan problema. Kaya nga hindi ito na ipapasya dahil walang suporta gano'n na nakukuha. Salip maaari niyang simula ng pagbabawal sa political dynasty sa mga lokal na pamahalaan kung saan karaniwan na mag-asawa, magulang at anak ang nanunungkulan bilang mayor, vice mayor at maging mga konsyale. Aangal naman sila. Aangal din yung mga nasa lokal nito. Dapat sabay-sabay na. Dapat dinaan niyang maging malinaw na magkatulad lamang ang magiging patakaran kontra sa political dynasty para sa mga lehitimo at hindi lehitimong pamilya. Markado! Impeachment complaint laban naman kay Pangulong Bongbong Marcos inaasang maire-refer o may papadala sa House Justice Committee ngayong linggo o sa loob ng susunod na 2 linggo. Pero ayon kay Bicol Sara Party Representative Terry Redon, hindi pa tiyak sa ngayon kung ano ang mangyayari sa ikalawa at ikatlong impeachment complaint laban sa Pangulo na hindi tinanggap ng Kamara dahil wala noon si House Secretary General Cheroy Garafil. Kawin nito titiyakin ng Makabayan Bloc na tatanggapin ni Garafil ngayong araw ang kanilang impeachment complaint at may sasama ito sa order of business sa session sa hapon. Sa pagbabalik naman ng sesyon ng Kongreso ngayong araw, inaasang matatalakay ang mga naihain o ihaing impeachment complaint laban sa Pangulo at maging kay Vice President Sara Duterte. Markado! At tinagura ang people's impeachment dapat ihain ng tama at tiyaking may mag-endorso. Yan ang sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Redon kaugnay ng reklamong impeachment na sinusulong ng grupo nila dating Congressman Mike Defensor laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Una rito sinabi ni Defensor na handa si dating Congressman Saldico na tumistigo sa reklamong impeachment laban sa Pangulo. Markado! Dating Congressman Saldico wala namang kredibilidad na tumistigo sa reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan naman ang sinabi ni Sherwin Gatchalian na matapos ni Senador Sherwin Gatchalian matapos ihayag ng grupong nagsusulong ng tinaguriang People's Impeachment na handang tumistigo si Ko laban sa Pangulo. Git niya kung talagang gustong tumulong ni Ko ay dapat matagal na itong umuwi rito sa Pilipinas. Dagdag pa ng Senador, dapat pag-isipang mabuti ng mababang kapulungan ang pagproseso ng mga reklamong impeachment lalo't kadalasan ay usaping pampolitika ito na maaring magdulot ng pagkakahati-hati ng bansa. Markado! Senate President Vicente Sotto III naghahanda na sakaling umabot sa Senado na uupong impeachment court ang magkahiwalay na reklamong impeachment laban kina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ayon kay Sotto, dapat umaksyon agad ang Senado sakaling ipadala na sa kanila ang Articles of Impeachment kung saan posibleng simulan agad ang impeachment trial. Samantala, naniniwala rin si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na kakayanin ng mababang kapulungan na talakayin ng parehong impeachment case laban sa Presidente at Vice
presidente. So magiging abala. Magiging abala dito ang mga tatayong judge para sa gagawing pagdinig no dun sa impeachment case ng dalawang nakamataas na opisyal ng bansa. Markado! Mga kapuso, yan pong unang bahagi ng ating balitaan. Standby lang po kayo dahil magbibigay na lamang tayo sa ilang mga paalala. Ang oras, 11 minuto makalipas ang 3:00 ng madaling araw. Labanan ng fake news, dapat totoo. Markado sa Super Radio DZBB. Markado! Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Mga kapuso, tuloy-tuloy ang pamimigay ng papremyo dito sa ating Resibo Panalo Promo. More than 2 million pesos ang pamimigay kasama ng 1 milyong piso sa Grand Draw. Easy sumali, easy money. Pumunta lamang sa GMA Radio Promos and Events FB page para sa mga detalye. Ang GMA Radio Resibo Panalo Promo ay hatid sa atin ng Alaxan FR, Celine Plus, Enervon Z Plus, Rexidol Forte, Cream Silk Vitamin Boost Conditioner, Sunsilk, Super Radio AM Nationwide at Barangay FM Nationwide. Promo runs from December 14, 2025 to January 31, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB-2436000 series of 2025. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan.
Nagbabalik po ang programang Markado dito sa Super Radio DCWB at mga kapuso, huwag kalimutang i-follow ang aming social media accounts. Search na lamang Super Radio DCWB sa Facebook, sa Expo, sa TikTok at maging sa YouTube. Yan, subscribe po kayo para maging updated sa pinakabago at mga maiinit po na mga balita. Kagaya na lamang ito, mga nakatutok sa atin ngayon. Sila Nelson Malinaw, Linda Zafra Miranda, Cecil Niviro. Mga gumigising ng maaga para makapakinig na ng balita eh. Kasabay ng kanilang pagkakape. Si Nikki Gonzalez, good morning. Ayan. At siyempre sina Nanay Grace at Nanay Dory. Diyan sa Maynila, si Tita Cora Santo Tomas sa Cavite, yung mga suki po natin. Salamat po. Si Nava Jo Carmel. Good morning din sa iyo. Ayan. At sa mga motorista, siyempre, laman ng kalsada, ganitong oras po. Ingat-ingat saan man tayo papunta. Markado! Balik tayo sa balitaan. 17 minuto makalipas ang 3:00. Pangulong Bongbong Marcos hindi umano inaalagaan mabuti sa Malacanang kaya nagkakasakit ayon kay Senador Amy Marcos. Sa Facebook video, sinabi ng senadora na walang nag-aalaga sa kanyang kapatid kaya ito nagkaroon ng tinatawag na diverticulitis. Higit niya bumibigay na ang kalusugan ng Pangulo habang ang mga kasama nito sa palasyo ay may kanya-kanya umanong agenda. Kasabay nito pinayo ni Senadora Marcos ang Pangulo na alagaan muna ang kanyang sarili, magpalakas at talikuran muna ang mga nakapaligid sa kanya sa palasyo dahil panggulo lamang umano ang mga ito. Markado! Sino kaya yung tinutukoy niya na nakapaligid? Siyempre. Sino ba laging kasama ng Pangulo? Markado! Malacanang bumuelta sa social media. Post ni Senador Amy Marcos hinggil sa pagkakasakit ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Vice Press Officer at Undersecretary Claire Castro, hindi dapat gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Iwasan din niyang maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo dahil totoong puso at pagkalinga ang kailangan ng isang tao na may karamdaman. Dagdag pa ni Castro, hindi dapat magpaka-plastic sa mata ng nakararami. Biglang kind words ang nasabi. No? Siyempre at the end of the day, magkapatid pa rin yan. Yun nga lang, pwede naman siguro yung nagkasakit tapos get well soon pero wag nang sisihin na hindi na alagaan ni ganito kaya nagkasakit. Diba yung mga ganong klase? Mahirap yung ganon eh. Tapos yung nasa palibot pa, yung ituturo mo na hindi na aalagaan. Masakit yun siyempre para dun sa nakapalibot. Diba? Halimbawa sa isang pamilya o nagkasakit. O kasi ganito, halimbawa, di ka na alagaan ni ganyan. Mahirap yun. Markado! Sa ibang mga balita, dalawa mo ng palpak na flood control project na diskubre sa Nauhan, Oriental Mindoro kasunod ng ginawang inspeksyon. Ayon kay Oriental Mindoro Governor Homerlito Bonsdolor, palpak at perwisyo ang dalawang bagong diskubreng proyekto dahil hindi dito sinunod ang planong road dike at esplanade sa lugar. Isa mga proyekto ang natapos umano noong February 5, 2024 habang ang isa naman ay may completion date na December 10, 2023. Napirmano din dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pakanan na kasalukuyang nililitis para sa cashing graft at malversation. Kinasap naman ng gobernador ang mga taga-DPWH Mimaropa at DPWH Oriental Mindoro District Engineering Office hinggil sa mga naturang proyekto. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng DPWH sa usapin. Markado! Dating Senador Bong Revilla na nakapit ngayon sa New Quezon City Jail Male Dormitory, nakahiwalay sa mga kapwa-akusado na dating opisyal ng DPWH. Ayon kay Jail Superintendent Jerex Bastinera, tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology, hiniling ng abogado ng ibang akusado sa anomalya sa flood control project na ihiwalay sila kay Revilla. Sa ngayon nagpapatuloy ang quarantine ng mga akusado na posibleng matapos sa Martes o Miyerkules. Taniyak naman ng BJMP na hindi nila binibigyan ng special treatment ang mga akusado. Markado! Mga detention facility ng Bureau of Immigration sa Taguig City at Muntinlupa City ginalugad. Ikinasang operasyon ng mga tao ng Bureau of Immigration Intelligence Division matapos ihayag ng na-deport na Russian vlogger na si Vitaly Dorovetsky na nagkaroon siya ng cellphone habang nakakulong sa pasilidad. Kung nakapag-vlog pa may video pa siya, no? Paano kaya yun? Layo ng ginawang paggalugad na matiyak na walang anumang pinagbabawal na gamit o illegal na droga ang naipupusulit sa loob ng detention facilities. Matatang 3 taon ng BI ang natanggal sa pwesto dahil sa pagkakasangkot umano sa pagpupuslit ng cellphone. Markado! Parang na rin yan, wala ka nang pinagkaiba dun sa mga hindi nakakulong kasi ang dahilan ng pagkakulong mo, ma-deprive ka, maipagkait sa iyo yung mga bagay, yung kalayaan na nararanasan mo sa labas. Siyempre, yung magkaroon ng gadget, yung entertainment at iba pa.
para mapagdusahan mo yung nagawa mong kasalanan. Pero hindi syempre, pag may gadget ka dyan, ano yung susunod? Hindi natin maiwawala. Baka mamaya may internet pa yan. 'Di ba? So para ka lang nandun lang. Alam naman natin sa cellphone, ang dami nang pwedeng gawin. Communication. So, malay mo, may mga nakakausap pa yan sa labas. So, iba pa yung mga ganong klase ba? Markado. Sabagay, naalala ko nga dati sa Muntinlupa, 'di ba, may preso na nakakapag-recording pa ng kanta. 'Di ba? Sila Colanco, yung mga ganong klase, So marami talagang dapat talaga ang bilibid yung mga nakabantay diyan. Kailan kaya ayos 'yan? Markado. Mga kapuso, ito. Tanggap muna tayo ng balita sa labas ng himpilan. Wanted person arestado sa manhunt operation sa Valenzuela City. Ang detalye hahatid ni Olan Bola. Olan! 54 anyos na lalaking muna sa most wanted list ng mga otoridad sa kanilang ikinasang manhunt operation sa Valenzuela City. Nabatid ng akusado ay nasa number 7 station level most wanted person. Dadakip ang akusado sa barangay Malinta sa bisa ng warrant of arrest na in-issue ng Valenzuela City Regional Trial Court Branch 270 para sa mga kasong attempted rape at acts of lasciviousness in relation to child abuse law. Pansamantalang nakakulong ngayon ang akusado habang inihintay ang kanyang commitment order sa City Jail. Ako si Olan Bola ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo. Markado. Salamat, Olan. At sa ibang mga balita naman, aktibidad ng Bulkang Mayon sa Albay nagpapatuloy. Ayon sa Facebook, sa nakalipas na 19 na sunod-sunod na araw, nakaranas ng effusive eruption o mabagal na paglabas ng lava mula sa Bulkang Mayon. Nakapagtala rin ng mga rockfall event at pyroclastic density current o uson at may namataang katamtamang pagsingaw na napadpad sa Timog Kanluran. Nakataas ngayon sa alert level 3 ang Bulkang Mayon at mahigpit pa rin pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer radius danger zone nito. Markado. Samantala, Chinese Foreign Ministry tinawag na overreacting ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Kasunod dyan ang inihayang protesta laban sa kanya ng China dahil sa umunay paninira sa kanilang bansa at paggamit ng karikature ni Chinese President Xi Jinping. Panawalag ni Tariela maging ang Chinese state media ay gumagawa rin ng karikature ng mga pangulo ng ilang bansa, kabilang sina US President Donald Trump at Pangulong Bongbong Marcos. Naman, may punto. Sensitive, pero pag sila ang umaangkin ng hindi sa kanila, ang lakas ng loob, Latamanaan niya ng kanyang pahayag ay tinitindigan ng pamahalaan dahil may mga patunay rito at kahit ang mga miyembro ng media ay nasaksihan din ito. Sa kabilang banda, hindi naman maiwasan ni Tariela na malungkot sa natatanggap na batiko sa kanyang social media mula sa mga troll, lalo sa issue ng West Philippine Sea. Iba pa mga Pinoy dapat dito sa usapin ng West Philippine Sea nagkakaisa po tayo. Hindi po tayo nagkakawatak-watak. Isa yung paniniwala, isa ang paninindigan dahil atin naman po talaga yung bahagi niyan na inaangkin ng China. Hindi naman sa kanila lahat yan Yung iba pasok na sa exclusive economic zone natin. 'Di ba? At meron tayong pinanghawakan na UNCLOS, United Nations Convention on Law of the Sea, kung saan nakapaloob yung ating sakop na teritoryo. Gayon din yung pagkapanalo natin sa 2016 arbitral ruling sa The Hague. So sila, ang pinagbabasihan nila yung lumang mapa na 9-dash line na minsan nga 10-dash line pa So, pagbabasin mo yung lumang mapa pero wala namang batas na nagtatakda, nasa kanila talaga yun. So, ayun, sana tayong mga Pilipino, wag na natin i-troll si Tariela. Markado. Diba? Kampihan tayo dapat. 15 nakaligtas at 2 nasawing tripulante ng barkong MV Devon Bay na i-turnover na ng China Coast Guard sa Philippine Coast Guard. Isinagawa ang turnover operation, humigit kumulang 148 nautical miles sa kanluran ng Tambobong, Pangasinan. Ayon kay Captain Naomi Kayabab, tagapagsalita ng PCG, nagpapasalamat sila sa China Coast Guard sa pinakitang humanitarian assistance at pakikipagtulungan para matiyak ang kaligtasan ng buhay sa karagatan. So ngayon nagpapatuloy naman ng search and rescue operation sa 4 pang nawawalang Pilipinong tripulante. Markado. Na-recover na 5 labi mula sa lumubog na motor bangka sa Amihara, Davao Gulf noong January 19, dinala na sa Davao City. Ayon kay Captain Naomi Kayabyab, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, nakuha ang mga labi sa layong 68 nautical miles sa timog kanlurang bahagi ng Balut Island. Patuloy naman ang search and rescue operation para sa 10 pang nawawalang pasahero ng lumubog na bangka. Markado. Ito,
Sasakyan ni Sheriff Agwak Mayor Dato Ahmad ang patuan tinambangan ng mga armadong sospek sa Maguindanao del Sur kahapon. Asa mga otoridad sakay ng kanyang convoy ang alkalde at pauwi na sa kanyang bahay ng pasabugot ito ng rocket-propelled grenade o RPG ng isang grupo ng armadong lalaki. Ligtas ang alkalde pero tinamaan ng bala ng baril sa tiyan ang dalawang kasama niya sa convoy kabilang ang kanyang security escort. Agad na tumakas sa mga suspect sakay ng minivan pero 3 sa kanilang napatay sa sagawang hot pursuit operation ng mga otoridad. Nagpapatuloy pa ang investigasyon sa insidente. Markado! At ito mga puso, special non-working day sa 5 lugar sa bansa, idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos para sa buwan ng Enero at Pebrero. Sa bisa ng magkakahiwalay ng proklamasyon, idineklara ng Pangulo ang special non-working day sa mga sumusunod. January 26, ngayon no. Lungsod ng Cadiz sa Negros Occidental para sa pagdiriwang ng 52nd Dinagsa Festival. February 2 sa lalawigan ng Ilocos Norte para sa 208th founding anniversary nito. February 3 sa Binyan Laguna para sa pag-alala sa ika-81 Liberation Day ng lugar. February 26 sa Buog, Zamboanga, Sibugay para sa founding anniversary ng Bayan at Bog Festival. At February 28 sa Sarat, Ilocos Norte para sa founding anniversary ng Bayan. Markado! Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan mga kapuso. Standby lang po kayo dahil susunod na. Ayan. Antabayan ang susunod na programa. Umaga na, balita na. Kasama si Mau de la Cruz. Ang oras, 27 minuto makalipas ang alas 3 ng madaling araw. Mark!